Impeachment returns. Vice President Sara Duterte faces new complaints as the House Justice Panel moves on a similar move against President Bongbong Marcos. The ICC decides Rodrigo Duterte is able to face pre-trial proceedings. And a 2028 plot twist, Ken Cacampix and pro-Marcos join forces to defeat the Dutertes. On the newsmaker, former Senator Son Trillanes. Thank you, sir, for your time. Good afternoon, Tristan, at good afternoon sa ating mga viewers. Okay. Sir, let's start with Vice President Sara Duterte facing two fresh impeachment complaints for betrayal of public trust. Barring any procedural roadblocks, are there enough basis to oust the Vice President with the same set of charges? Sa tingin niyo po? Yes, itong charges na to remain unaddressed dahil nga sinupress ito nung dun sa Senado last year. So hopefully ngayon mabigyan siya ng pagkakataon marinig ng mga kababayan natin through the Committee on Justice sa House of Representatives. Nakita ko na itong complaint na ito, marami siyang mabibigat na mga akusasyon to demonstrate yung unfitness ni Sara Duterte to remain as Vice President. But Senator, you have people comparing halimbawa po itong dalawang impeachment because Vice President Sara Duterte and President Bongbong Marcos are both facing impeachment complaints. May mga nagsasabi pong mga taga-suporta ni Vice President Duterte na kumpara naman sa hinaharap na reklamo ni Pangulong Marcos, napakaliit o mas maliit yung amount na involved dito. How would you respond to those kind of comparisons, Senator? Una-una, irrelevant yon. Supposed to be dito sa standard natin, pag nagnakaw ka period, kailangan managot ka, no? In this case, kailangan matanggal ka sa pwesto. Ngayon, yung impeachment laban kay President Marcos, bahala na yung mga nag-file doon kung paano nila titindigan yon. Pero itong aming na-file, confident kami. At let's talk about numbers. Itong kasong i-file kay former Senator Bong Revilla, 90 million pesos ang involved dito. Yung inaakusa nila kay Chis Escudero, 150 million. Yung inaakusa kay Joel Villanueva, 200 million. Yan yung flood control scam na tinatawag nila. Ngayon, yung dito kay Sara, ang ina-accuse namin, more than 2 billion pesos ang ill-gotten wealth niya. 650 million confidential funds niya, 12 billion pesos yung disallowances niya, 7 billion pesos yung unliquidated cash advances, 8 billion yung sa laptop. Maraming dito, halaga. Di hamak na mas malaki ito kahit na real numbers yung pinag-uusapan. Kasi yung sinasabi nila doon sa flood control scandal, yung amounts doon, yun yung narrative, yun yung sinasabi sa media na ganito raw, daang-daang bilyon. But the real cases, yun yung mas importante. At sa ngayon, walang hihigit pa dito sa mga final namin kay Sara Duterte. Okay. But as people know, as we all know, impeachment, sir, is more political than legal. And it is a numbers game. Sa pananaw niyo po ba, sir, does Sara Duterte have the numbers to kill these cases given that lawmakers are now investing to their political capital 2 years into the next election? Let's just say that regardless of the numbers now, once the evidence have been exposed to the public, they would be able to convince the public opinion, and the public opinion would convince their representatives. That's how it should go. Kasi hindi pa nga natin nakikita yung ebidensya, may hatol na sila. 'Di ba? So, confident kami na itong ebidensya na ipepresenta ay makakakumbinse ng taong bayan at ng mga mambabatas. Sir, on top of the impeachment, you've also led the filing of complaints sa Office of the Ombudsman, sir, di ba, kay Vice President Duterte on graft, plunder, and malversation. Will this have any bearing po dito sa impeachment process or vice versa? Merong bearing po yan kasi makakatulong po yung kasong na-file dun sa Office of the Ombudsman kasi the evidence na makukuha doon would be the same evidence na ipepresenta dito sa impeachment trial, impeachment hearings.
Ang impeachment kasi is administrative in nature, meaning ang maximum penalty dito is removal from office. Yung ombudsman case, that would lead to a sandigan bayan charge kung tutuloy doon, at pagka nasentensyahan doon ay pagkakulong ang penalty. Okay. Senator Sonny, sabi niyo nga po, no, the public opinion will have a weight dito po sa kung paano i-approach ng mga mambabatas itong panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Round 2 na nga po, sabi ni former Congresswoman Castro. But I just want to also ask, meron po ba kayong apprehension or concern na medyo nag-iba na rin po yung political climate sa mababang kapulungan? Because of course, nung una po, madali na ipasa yung impeachment complaint kay Vice President Duterte. But this time, do you see na ito po ay medyo magiging challenge? Ganito kasi, Tristan, with the new Supreme Court ruling, hindi na yung pwede yung express mode na ginawa nung panahon nung impeachment ni ERAP, nung impeachment ni Corona, na dire-diretso na wala ng hearings. Ngayon, kailangan nang magkaroon ng hearings. So sa House of Representatives Committee on Justice, ditinggin itong mga impeachment complaints na ito, hindi lang doon sa sufficiency in form, sufficiency in substance, then pupunta siya sa merits ng complaint. So dito ngayon i-discuss sa House pa lang, iimbestigahan. Then pagkatapos niyan, saka pa lang doon sa dulo, doon pa lang magde-decide yung Kongreso kung itatransmit nila o hindi. Wala pa tayo doon, malayo pa tayo doon. We will take this one step at a time. Again, pag lumabas itong mga ebidensya na ito, liliwanag yan. Liliwanag sa mga kababayan natin na ubod ng kurakot ni Sara Duterte, marami siyang nilabag na batas, marami siyang krimen na ginawa, at hindi siya karapat-dapat maging Vice President ng ating bansa. Pagka ganyan na ang prevailing public opinion, masisway yung mga mambabatas natin. Okay. Ganun po yun. Hindi pa natin, sir, pwedeng masyadong pag-usapan, no, kung paano mapuprove itong mga basis or yung grounds na for impeachment kay Vice President Duterte, no? Like anong mga documents would suffice to convince the lawmakers na merong grounds? Nakita naman na natin yung mga spurious documents or spurious liquidation methods na ginawa nila Sara Duterte doon sa pag-clear nila ng confidential funds. Doon pa lang, maliwanag na yon. Yan ay mga Mary Grace Piatos and other fictitious names. So yan, ginawa nila yan. At ito, meron tong basis kasi nung siya ay mayor, ganun na yung kanilang modus. Sa Davao pa lang. Kaya may pattern of behavior, may establish yan. Okay. Mga COA documents ito, official documents ito, na galing mismo kina Sara Duterte. Tapos, ito nang ultimately yung mabigat, yung bank documents na noong ko pa nilabas, ito ay kinonfirm ng ombudsman, at ngayon, i-confirm ito ng mga bangko mismo kasi exempted sa bank secrecy law ang impeachment. Okay. Sir, apart from the VP, sabi nyo na rin, na-touch nyo a little bit yung kay Pangulong Marcos. The House Justice Committee is also tackling the impeachment complaints against President Bongbong Marcos. Earlier, they've decided that these two complaints are sufficient in form. Doon pa lang po sila umusad. And then tomorrow, they'll tackle the sufficiency in substance. But for you, sir, what do you make sense of these complaints and their fate in the House, whose members are usually aligned to the President? Alam mo, Tristan, a while ago, sinasabi mo, nagbago na yung timpla. Ngayon, ang sinasabi mo naman, aligned sa presidente. So, I think these things, let's give the benefit of the doubt sa ating mga kongresista na aside from their political affiliations, na they will give a chance dun sa merits ng mga complaints na binigay sa kanila. So, titignan nila yon. At pagka hindi talaga mabigat, i-dismiss yan for insufficiency in substance. Kasi ang pagkakaalam ko, yung iba, 5 pages lang, ang the total complaint. So yan yung sa
complaints against President Marcos, yung complaints against sa VP Sara should be treated the same way. Kami, I can just speak for the complaints na i-file nitong mga civil society leaders, of which yung Magdalo is a part of. So I can say confidently na mabigat yung ebidensya na yan, at kaya palagay ko mamumulat yung kababayan natin and ultimately yung mga mambabatas. Okay, at mahaba-haba pa nga pong proseso itong impeachment process. Given nga, wala na pong express mode, katulad po ng sinabi nyo rin po kanina, Senator Sonny. Yeah. Sir, allow me to shift to another topic. Yung ICC naman po, wherein the ICC pre-trial chamber has ruled that former President Rodrigo Duterte is fit to stand trial and participate in the pre-trial proceedings. First, sir, your reaction on this ICC development, at tuloy na po yung confirmation of charges hearing on February 23rd. Una-una, wini-welcome natin itong confirmation of charges hearing na sinet ng ICC pre-trial chamber sa February 23. However, ini-expect pa rin natin na hihirit pa rin ng delaying tactic itong Duterte camp, kasi that's all they have. Kasi pag natuloy ito sa February 23, masiset yung trial yan probably around June. At tuloy-tuloy na yun, hindi na yan hihinto. Sa ngayon, wala nga silang ebidensya to prove na hindi nila ginawa yung mga inaakusa sa kanila. Kasi yung Office of the Prosecutor, libo-libo yung mga dokumento, daan yung mga testigo na gagamitin nila. Kaya solid yung ebidensya ng prosecution. Sila, yung defense, they don't have anything. Kaya delaying tactic yung gagawin nila, and we expect them still na baka humirit pa rin yan. Kaya abangan pa rin natin. So parang nakikita nyo, sir, there is a textbook of delay strategy sa part po ng defense team ni former President Duterte. Yes. Ngayon, ang fino-float nila yung magpapalit sila ng abogado. Kasi pag nagpalit ka ng abogado, syempre, bibigyan ka ng panahon to look for another lawyer. Di ba? Tapos, question na naman nila for I think, fourth time yung jurisdiction. Question na nila yung interim release. I think nag-appeal na naman sila for the third time. Tapos, itong sa cognitive impairment, kini-question na naman nila yung ruling. So, they keep on filing motions to effect a delay sa proceedings. But sir, are you aware about what happened dito po sa nangyaring participation ni dating police officer Royina Garma sa ICC process? Because the last time that we've heard is nag-testify siya, or at least nakausap siya ng mga ICC official, and yet wala na po tayong nabalitaan about it. Yes. Na interview na siya preliminarily dito sa Pilipinas when she was still here. Tapos pag nung galing sa US, nung nag-self-deport siya, pagdating na dito ay umalis na siya kasi wala naman siyang whole departure order at the time. Tapos sa aking pagkakaalam ay siya ay hawak na ng mga ICC witness protection. Okay. So wala naman po, sir, recantation or pagbawi sa kanyang mga naging unang pahayag pagdating po dito sa war on drugs, sa pagkakaalam niyo po? Wala. Consistent at mas marami pa siyang nasasabi. Okay. How about, sir, when will the ICC move to other key figures in the war on drugs? Of course, na-float yung pangalan ni Senators Bato de la Rosa and Senator Bongo. Senator de la Rosa has disappeared from public view since November amid reports of a possible arrest warrant. You've been there, done that. What makes this case, ano po ang sa tingin yung progress dito sa case ng mga other personalities involved? Sa pagkakaalam ko, ang tinututukan ng ICC ngayon ay yung kaso ni Bongo. At probably si General Albayalde. So sila yung ngayon, binibigyan ng atensyon. Itong kay Bato, I really don't know kung anong reason niya, kung bakit siya nagtatago. Kasi according to his own allies, wala namang warrant, wala namang naglalabas kahit man lang na screenshot nung warrant, wala rin eh. Kaya I don't know. So we'll see.
Okay. Dito sir with Senator Bongo and former PNP Chief Albayalde, gaano kalaki yung involvement nila dito sa kaso po na war on drugs sa ICC? Mga critical figures ito sila. Si Albayalde, dalawa ang role niya when he was the NCRPO chief nung panahon ni Bato, and eventually siya yung pumalit kay Bato. So, dalawa yung coverage niya. Nung NCRPO siya, yun yung may pinakamaraming patayan sa Metro Manila. So, yan yun. In-execute niya yung Oplan Tokhang ni Bato de la Rosa. Si Bongo naman, ito yung siya yung nag-head nung Special Operations Branch nitong na National Death Squad nung War on Drugs. So yung kay Bato, ginamit niya yung PNP to implement yung Oplan Tokhang, Oplan Double Barrel. Tapos ito rin yung ginamit ni Duterte ng to sow yung climate of fear nung panahon na yon, para kahit na ikaw kritiko, civil society, simbahan, media, implied na kaya kanilang ipapatay using the same tactics na ginawa nila sa war on drugs. Babansagan ka lang addict, papatayin ka na. Yun yung integral yon dun sa pagpalakas nung kanyang image, yung dictatorial image ni Duterte, para magawa niya na yung gusto niyang gawin. Si Bongo naman, siya yung head nung Special Operations Branch na yon. Sila ang pinapatay nila yung mga karibal ni Michael Yang at karibal nung distribution network nila. Tsaka yung mga ibang target nila, whether sa politika or sa kanilang negosyo, yaan yon. So, talagang integral sila to the commission of the crime. So do you think, sir, the ICC would issue an arrest warrant for these two individuals, Senator Go and former PNP Chief Albayalde, maybe within the year? I certainly hope so. Okay. And you kay Senator De La Rosa, sir, are you aware of any arrest warrant from ICC sa kanya? I won't be in a position to confirm or deny the existence of a warrant. Hayaan na natin si Batong assess yan kung may warrant ba o wala. But sir, yung hindi niya pagpapakita sa public in the last few months, is it justified po ba? Or dapat pong umaksyon na rin ang Senado over it? May warrant man o wala, hindi justified yung pagtatago niya. Kasi kami ni then Senator Laila de Lima, nung hinaharap nung kinakasuhan kami ng nakadetini kami, pa rin kami, nagtatrabaho kami. Ito, kay may warrant o wala, worse kung walang warrant, lalong walang dahilan kung bakit hindi ka nagpapakita. So, within the next few months, I'll be filing an ethics case against Bato para lang maaksyonan din ng Senado yung kaso niya. Okay. Senator Sonny, malapit na po yung 2028, no? 2 years or 2 years from now, Yeah. President Marcos's trust and approval ratings continue to decline. Is he getting to be an early lame duck leader 2 years ahead of the next presidential election, or is there still time to shore up political capital to come up with a credible endorsement of the next set of leaders in 2 years? May sapat na panahon pa po ba? May sapat na panahon pa, Tristan. At yung answer to your question depends kung paano gagamitin ni President Marcos effectively yung presidential powers bestowed upon him by the state. So, very powerful ang isang presidente ng Pilipinas. Pag ginamit ito ng tama at effectively, maraming makakaramdam nung grasya at biyaya na binibigay ng ating Estado at ng demokrasya. At pag naramdaman niya ng mga kababayan natin, makikita nila, they may change their opinion towards the president. Kasi kung titignan mo, except for the baseless allegations of the DDS, yung mga Duterte supporters, wala namang maliwanag na krimen na ginagawa itong si President Marcos.
compared doon sa iniidolo nilang si Duterte na talagang kita natin kaliwat kanang patayan at si Duterte mismo umaamin ng pagpatay. Dito sa Pilipinas, pagka ikaw nag-utos ng pagpatay ng kahit sino man, makukulong ka. Ito libo-libo. Ano ba yun? Okay na? Ano ba? Nagbaliktad na ba yung ating moral standards? So, ano lang naman yan? Propaganda-driven yung yung nangyayari sa Duterte side kaya ano sila parang maayos yung rating sila kasi effective yung propaganda machinery nila eh. Tapos binablock propaganda nila yung Marcos administration kaya tuloy din bumababa. Pero kung titignan lang kababayan natin kahit presyo lang ng bigas di hamak na bumaba naman. Di ho ba? So So, Senator Sonny, do you think the Marcos administration should now be in the offensive? And nakatulong ba yung ginawa po niyang pag-iimbestiga o pag-expose dito sa flood control into his image? Or medyo nag-backfire din po yun dahil as it turned out, yung mga iba po niyang kaalyado ay sangkot din po pala dito sa kontrobersya? I believe it was a wrong strategy. It backfired for sure. Pero doon mo makikita na he had good intentions when he exposed it. Talagang gusto lang niyang ayusin yung sistema para mahinto na yung nakawan na yan. Pero iba nga ang naging tanggap sa publiko unfortunately for him. Kaya siguro kailangan na rin niya talagang magbago ng estratehiya. Ituloy pa rin yung reforma na yan. Pero ipaubaya na yung mga investigasyon sa ombudsman. Tapos, kailangan bigyan na ng liwanag at bigyan na ng focus yung mga kasalanan nung mga Duterte na di hamak na mas mabibigat. Kasi kung nakawan lang bilyon-bilyon ito, sila Bongo, si Sara, si Digong, bilyon-bilyon ang ninakaw. Di ba? Tapos si Pulong, involved pa sa illegal drugs, Manscarpio, lahat ito mga ito. Pero natabunan dahil dito sa mga investigasyon na ito. Importante yan, pero nagawa na natin yan the past 6 months. Ibalik na natin doon sa focus, doon sa mga nabibigyan na ng linaw nung panahon ng Quadcom, kaso natabunan muli dahil dito. Senator Sonny, just a very brief follow-up lang. Yung na-mention nyo po si Congressman Pulong Duterte, there was a previous interview wherein you said pinag-aaralan nyo rin pong mag-file ng complaint laban kay Congressman Duterte. Is this still, magpapatuloy pa rin po ba itong plano na to, sir? Yes, we're in the process of research and investigation. Mabigat kasi ang daming mga kontrata, ang daming mga proyekto. So we just want to make sure na tama yung mga kasong ifa-file. Kaya we're being very deliberate about it. And this is in relation, sir, sa flood control project sa Davao City, yung 51 billion na napag-uusapan po before? Yes. Yan. Yan ang focus. Okay. What kind of charges are you eyeing, sir, to file against the congressman? Depende, no? Pwedeng malversation, graft, tapos kung may plunder, di plunder. Pero nakasuhan ko na yan siya ng yung illegal smuggling of illegal drugs. Na-file ko na yan sa DOJ at I hope umuusad na rin yun. So ito, sir, case na to, you will file it sa ombudsman if matapos po yung inyong pag-aaral. Tama po ba? Yes. So people should understand na nasa private sector lang naman ako. But I'm doing my best kasi yung ICI, yun sana mandato nila Kaso hindi man lang nagsupina na kahit isang dokumento ni Pulong. Yun ang kaya nananawagan na rin akong kailangan isara na yan. Si Bongo na maliwanag yung relasyon niya doon sa mga contractors na nakakuha ng bilyon-bilyon. Pero hindi man lang pinatawag ng ICI. So it's unfortunate. Okay. Down to my last two questions, sir. If Sara Duterte survives impeachment, will it be an unstoppable race to Malacanang, or who at this point has a realistic shot at beating Vice President Duterte? Alam niyo, pagka lumabas yung ebidensya, mag-stick yun. Hindi na makakalimutan ng mga tao yun. Kahit hindi to mag-lead to a conviction,
sa Senate trial kasi yun na nga, no? Political yan. Ngayon, kung yung iba talagang tataya sila based on that, imbis na sa ebidensya, assuming the worst, na hindi makonvict yan, I believe mag-stick pa rin yan. Hindi makakalimutan ng mga tao na magnanakaw si Sara. Yun lang naman ang point doon. Pag nakita nila yon, siguro naman hindi nyo iboboto yung magnanakaw sa pagka-presidente ng Pilipinas. Yun lang po yun. And karoon po kayo, sir, nakita ko sa picture, meron parang nagsama-sama po kayo nila Senator Risa, if I remember it right, na parang nag-gathering po kayo. So, Yeah. napag-uusapan na ba, sir, on what kind of strategy will the opposition or yung iba pa pong mga forces in Philippine politics will take, lalo nga po kung hindi pa rin malakas pa rin ang Duterte forces? Tuloy-tuloy po ngayon yung consolidation process. May mga iba't ibang grupong nag-initiate niyan. Kasi nga, natuto na tayo nung 2022 dahil huli na nag-decide kaya naiwan po tayo, 'di ba? Hindi kaya 'yon, hindi pwede 'yon. Kaya this time, ang desisyon is to start early, mag-consolidate yung mga hanay, tapos mamili kung sino yung karapat-dapat na kandidato. Kapag pumayag yung kandidato na yun, edi tutulungan, kaakibat niya yung mga grupo na nagtipon-tipon at nagkaisa to push for a common candidate. Edi mas maraming katulong this time sa pagkuha ng suporta ng mga kababayan natin. Sino-sino, sir, ang na-float na names, if you would be willing to share at least na potential na candidate? Sa ngayon ang nagsabi na bukas sila ay si Senator Bam at si Senator Risa Ontiveros. Nag-decline na si Leni Robredo at si Senator Kiko. So yon. Ngayon si VP Leni, former VP Leni ay magiging part or iimbitahin siya maging part ng conveners group para sila naman yung, kung sino man yung mapipili na kandidato, sila yung mag-i-endorso at susuporta, mananawagan ng suporta. So, yun ang magiging role niya. Okay, and General Torre, nabanggit nyo rin po na may potential din po siyang maging kandidato. In what sense, sir? Anong nakita nyo sa kanya? Si General Torre, on the side nung admin. Ang pinag-usapan ko kanina is yung side nung middle forces. Okay. Sa side ng admin, si General Torre is one of those being considered. At given the right platform, ay ano siya, maganda yung kanyang mga initiatives, maganda yung kanyang mga ideas kung paano ayusin yung bayan, maganda rin yung kanyang connect sa masang Pilipino, kaya malaki potential. Okay, and the possibility of aligning with the pro-Marcos supporters, hindi rin po talaga pwedeng i-discount yun, sir, no? For sure. Ngayon kasi syempre hindi pa nila, habang yan ay tinutulak ko personally, I am advocating for that. Pero syempre yung mga magkabilang grupo, yung admin, tsaka yung middle forces, hindi pa nila nakikita yung necessity for that kasi susubukan pa nilang itulak yung kanya-kanyang kandidato. Kasi kung sumirit yung ratings ng tinutulak nila, hindi na kailangan ng coalition. But if not, by the middle of the year next year, baka doon pumunta yan. Okay, but last na lang po talaga, no? If the other way around, kung yun nga po, sumirit yung kandidato ng administrasyon na napili nila, willing din po ba yung middle forces to join and support that candidate kung dumating man sa ganung punto? I believe that the circumstances would dictate kung ano ang kailangan nilang gawin. Okay. Kasi it's not up to me, it's up to the principal. Kung yung principal na mapipili, yung kandidato mapipili, sa kanyang pananaw ay mas ikabubuti ng bansa na magsanib puwersa, then yun ang gagawin. If not, di tutuloy-tuloyin pa rin. Okay. Yun po yun. So we will continue the development po dito sa ating political landscape, lalo na 2028 pa, pero meron na pong mga na pag-uusapan pagdating sa sino mga pwedeng tumakbo sa pagkapangulo. Former Senator Sonny Trillanes, sir, thank you for your time and for this interview po. Maraming salamat, Tristan. Gangster, we do
do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The